Gandang umaga sa ating lahat. Paalala po, mamaya po magsisimula ang ating membership class. At nais pong ayayahan kahit sino man sa atin ang dumalo, kahit Kristiyano na, sapagkat ang unang bahagi ng pagtuturo natin sa membership class ay tungkol po sa kaligtasan. Marahil baka napurol na yung ating kaalaman sa kaligtasan ay mapanariwa. Dahil ang ating pananampalataya, matibay lamang ito kung naunawaan natin ang ating pundasyon, ang ating kaligtasan. Kaya naiyahan ko ang sino man na makinig, mag-sit-in sa membership class nang sa ganun tumibay ng maigi ang kaligtasan tinanggap sa Diyos. At para dun sa ating mga applicants naman, marami akong kinausap nung last week na sana nga nandito sila upang marinig nila. Maring hindi pa niya unawa o hindi pa unawa ang kaligtasan, dito maunawaan mo sapagkat sa ating membership clubs, hindi natin gadayain o paikot-ikutin ang isang applicant na tanungin sa hindi niya alam. Kaya mas maganda, malaman niya muna at nang sa ganun, pag tinanong, alam niya kung ano yung pinaniwalaan niya. Kasi kung hindi niya talaga alam, kahit sa mismong pag-aaral mismo, ay talagang hindi niya masasagot ang anumang mga tanong. So ngayong umaga, focus po tayo sa ating pong panalangin, sa ating pag-aaral. Bago lahat, tayo muna ay manalangin. Opo Panginoon, salamat po sa umagang ito na muli may kalayaan kaming dumulog sa inyo, maupo sa inyong paanan upang pakinggan ang inyong mga salita na siya makapagpapatibay ng aming pananampalataya, sapagkat pananampalataya namin ay nakabatay sa maliwanag, malinaw, na naunawaan naming katotohanan ipinapahayag sa iyo pong salita. Faith cometh by hearing, hearing by the words of Christ. Kaya Panginoon, pagpalain po ninyo ng aming pong pag-aaral ngayon. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Gusto kong buksan natin bilang panimula ng ating pag-aaral, Proverbs chapter 15 verse 3. Proverbs 15 verse 3. Kukunin lang natin dito yung implication tungkol sa Diyos at siya nating pag-aaralan. Ang sabi po sa Tagalog, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig, sa masama at sa mabuti ay nagmamasid. The eyes of the Lord are in every place, watching the evil and the good. Ibig sabihin, wala pong nakakatago sa paningin ng Diyos. Lahat po ay lantad. Kaya masabi natin sa talatang ito, tungkol sa katangian ng Diyos, ang Diyos ay sumasalahat. So ang ating paksa is God's omnipresence. Ang pagkasumasalahat ng Diyos. Na maraming umaangking Kristiyano, ngunit mapapansin natin, sila po ay naliligaw. Maraming matitibay na Kristiyano, matagal ng Kristiyano, ngunit naliligaw at ngayon nasa sanlibutan, nakikilangoy sa agos ng sanlibutan at hindi maipakita ang totoong buhay Kristiyano. Bagamat matagal na, may alam. May alam. Ang tanong, bakit? Well, masasagot lamang ito sa isang talata sa banal na kasulatan sa Old Testament, Hosea chapter 4 verse 6. Ang sabi po ron, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Yun po yung problema. Bagamat matagal na Kristiyano, bagamat matibay daw na Kristiyano, ngunit naroon sa kasalanan, naroon sa sanlibutan, hindi makita ang buhay, kabanalan at katwiran dahil naliligaw. Anong dahilan? Kulang sa kaalaman tungkol sa Diyos. Bakit nagkulang ba ang Diyos? Hindi po.
Ang sabi po sa talatang yun, Isaiah 4:6, kanilang itinatakwil, isinasatabi ang katotohanan. Alam ko na yan. Matagal na ako. 50 taon na akong Kristiyano, alam ko na yan. Itinatakwil nila at kinakalimutan ang kautusan. Hindi na mahalaga sa kanilang kautusan. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Kautusan. Kailangan nating mabuhay sa kautusan sa salita ng Diyos. Kaya yan pong kulang kung bakit po maraming nagsasabing Kristiyano, ngunit hindi makitang buhay Kristiyano. Ang Diyos po ay nagpakita sa atin sa pagkatanong nila, nasaan ang Diyos? Alam natin, nagpakita ang Diyos sa atin sa dalawang paraan. General revelation at ikalawa, special revelation. General revelation, ano yon? Kalikasan. Nagsasalita ang Diyos, ang kalikasan nagsasalitang mayroong Diyos. Langit, lupa, ano pa man, nandyan yan. At ikalawa, yung ating budhi. Nakasulat sa ating budhi. Ang larawan ng Diyos, basag na lamang, pero hindi nawala. Nagpapatunay na mayroong Diyos, sapagkat ang tao sumasamba sa anumang Diyos. Sa mga kahoy, sa bato, nagpapatunay lamang na ang Diyos ay nasa kanyang budhi. Kaso nga lang, basag dahil sa kasalanan, kaya sumasamba sa iba't ibang Diyos. At ikatlo, sa ating probidensya, sa lahat ng nangyayari sa atin, bawat bahagi ng nilikha ng Diyos, anumang pangyayari sa buhay natin, alam natin ito ay nasa kalooban ng Diyos. At pagkatapos, special grace. Ano yung special grace? Ang salita ng Diyos. Napakalaga ang salita ng Diyos sapagkat ang salita lamang ng Diyos ang siyang instrumento ng Diyos para maligtas ang isang tao. Tulad ng sinabi ni Pablo kay Timothy sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 o 2 Timothy chapter 3 verse 15, nang sabi ni Pablo, ikaw ay manatili sa salita ng Diyos na siyang nagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin para makilala natin ang Diyos, makilala natin ang ating sarili, makilala natin na wala tayong pag-asa at pag-asa natin si Kristo. Lumalago yung ating kalaman sa makatwid, tumitibay ang ating paniniwala at yun ang pananampalataya na siyang si Kristo lamang ang makapagliligtas. Kaya napakalaga po ang special revelation. General revelation, yun ang nagpapatunay, gaya sinabi sa Romans chapter 1 verse 21, na walang sino mang taong makapagpangatwirang walang Diyos. Because the creation itself, nagpapakitang mayroon Diyos. Budhi mismo, at ang pangyayari, nagpapakitang mayroon Diyos. Kaya, ang sabi ng taong nagsasabing walang Diyos, Psalms 41 verse 1, fools says in their heart that there is no God. Talagang hangal lamang ang magsasabing walang Diyos, sapagkat lantad sa Kanya ang Diyos. Pero kailangan ang special grace upang ang tao ay maligtas. At dahil sa special grace, marami tayong natutunan tungkol sa katangian ng Diyos. Ang mga tao na hindi nagmamahal sa kautusan o salita ng Panginoon, itinatakwil at kanilang kinakalimutan ng kautusan, sumasamba sila sa Diyos as their creator, Elohim. Pero hindi nila sinasamba ang Diyos na Jehovah Elohim. Jehovah means the existing one, the everlasting existing one. Ang Panginoon nating Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang Kristiyano ang sumasamba noon dahil mula sa salita ng Panginoon. At alam natin na Jehovah God o Jireh, siya yung ating provider. Sumasamba tayo dahil alam natin mula sa salita ng Panginoon, sa special grace, na siya nagpo-provide sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi ito aksidenteng sumibo lamang sa bato para makakuha tayo ng pagpapala. Ito ay mula sa ating Jehovah Jireh. Jehovah Rapha, ang ating pong tagapagpagaling, healer. Healer ng ating puso, healer ng ating karamdaman, healer ng ating sugat, whatever. Ano man ang dapat may heal sa atin, ang Diyos, Jehovah Rapha, ang ating healer. At yan ang sinasabi ng special grace ng Bible. Kaya tayo nakakasamba na mas malalim kaysa roon sa mga unbelievers. O di kayo doon sa mga Kristiyanong matagal na pero hindi nila kilala ang Diyos. Umaangking Kristiyano at sa salita ng Panginoon, nalaman din natin that Jehovah is
Nese, ibig sabihin siya yung ating tagapagtagumpay. Whatever problem, whatever persecutions, o anumang kaguluhan natin, siya nagbibigay sa atin ng victory. We are more than conqueror because of Jesus, our banner. Then, Jehovah Shalom, siya yung ating peace. Mga kapatid, sa lahat ng kaguluhan dito, mayroon tayong inner peace. Mayroon tayong peace between God and us. Tayo po'y kaaway ng Diyos, pero si Kristo po ang ating Jehovah peace sa ating puso. At marami pa tayong natutunan. Kaya tayo sumasamba sa totoong Diyos at ang ating pagsamba't kaalaman mula sa special grace, sa salita ng Panginoon. Kaya hindi dapat nating itakwil ang salita ng Diyos, kalimutan ang salita ng Diyos. Ito yung buhay natin. Hindi lang tayo nabubuhay sa material na bagay sa mundong ito, but we live by the bread of life. At yan po ang salita ng Panginoon. Ngayon, alam natin, sinasamba natin ang Diyos, wala pong image. Walang larawan. Kahit sa isipan natin, hindi tayo pwede mag-create ng anumang image or light. Dapat yan po ay isang idolatry. Sapagkat ang Diyos po natin is infinite. Siya po ay walang hangganan. God is eternal. Yes, that is His nature as God. But yung kanyang kilos, yung kanyang karakter, wala pong hangganan. Tuloy-tuloy. Walang hangganan ng kanyang pag-ibig sa atin kahit na tayo nagkakasala, kahit na tayo gumagawa ng kalapastanganan sa Kanya, pero ang pag-ibig niya walang hangganan. Ang biyaya niya walang hangganan. Ang righteousness niya walang hangganan. Ang Kanyang pag-ibig walang hangganan. God is infinite. We worship God who is infinite. Wala pong hanggan ang Kanyang pakikitungo sa atin. At atin rin po siyang sinamba sa Kanyang tatlong persona. There is only one God, but nagpapakita po sa tatlong persona. Tatlong personang ito ay magkaiba, ngunit sila'y iisa, sila'y pantay. Hindi natin pwedeng sambahin ang Diyos na isa lang. Sapagkat, kumbaga sa creation, hindi nalikha ang sa lahat ng bagay kung hindi po gumawa ang tatlong persona. Ang Diyos po ang siyang naglikha ng lahat through the Word of God, si Jesus Christ, at ang Banal na Espiritu ang siyang nag-beautify ng lahat ng creation ng Panginoon. Kung yan po ang ating paniniwala sa creation, Trinity, the same with our salvation. Hindi ka pwedeng maligtas sa isang persona lamang. Ang Diyos po ang umibig sa atin. He chose us before the foundation of the world, and Christ, si Christ ang isinend ng Ama upang siyang mamatay para sa atin. At yung pag-ibig ng Ama at redemption ni Christ, ito po ay in-apply ng Banal na Espiritu sa ating buhay as born again. Tayo po'y na-regenerate. Kaya tayo po ay mayroong malinaw na pananampalataya kay Kristo, sa Diyos. Kaya tayo po ay namumuhay sa salita ng Panginoon. So therefore, ang Diyos po ngayon sa ating pag-aaral ay sumasa lahat. Omnipresent. Hindi lamang siya infinite, but He is also everywhere, present ang ating Panginoon. So ano ibig sabihin ng omnipresence? Mga kapatid, ang salitang ito ay kombinasyon ng dalawang salita, omni and present. Pero alam na natin yung omni, meaning lahat. Okay? Lahat ng bagay, lahat-lahat. Presence means, ano po ibig sabihin? Sa lahat ng lugar. Presensya o presence sa Latin ay lahat ng abot sa paningin. Na walang lugar na hindi abot ng Diyos. Everything, lahat nakikita. Omnipresence ang ating Diyos. Siya po ay sumasa lahat. Wala pong nagkaroon ng lugar, walang lugar na nagkaroon na walang Diyos. Lahat ng lugar, naroon ang Diyos. Ang Diyos po ay hindi yung banal na espiritu. Na yan po yung pangatlong persona ng Trinity. Pag sinabing Diyos, Diyos po siya, hindi siyang banal na espiritu na sumasa lahat ng lugar at sumasa lahat ng panahon. No. God po, the God. Siya po ay Diyos na sumasa lahat. Wala pong nakakataka sa Kanya, walang nakakalayo, lahat naroon siya. Siya ay sumasa lahat na Diyos. Everywhere, every time, every places, andun ang Diyos.
Maliban doon sa third person na Holy Spirit, naroon talaga siya. Yun po yun. So tignan natin sa ating pag-aaral ngayon. Medyo mahaba-haba po itong pag-aaral natin. Tignan natin sa 4 na bahagi. Pero alam kong hindi natin ganong ating susiin ang mga bagay nito sapagkat mayroon tayong background tungkol sa katangian ng Diyos, the attributes of God. Kilala natin ang Diyos ngayon. Bahagi pa lang yung nakikita natin sa Kanya, nakikilala natin. So ang ating pagsamba ngayon, hindi tulad pagsamba ng iba, na ang kanilang pagsamba dinadaan sa dekorasyon, sa sayawan, sigawan, dahil hindi nila alam eh. Ang basis ng kanilang worship ay basis doon sa syncretism, yung paghalo ng pilosopiya ng tao at mga iba't ibang uri ng relihiyon, pinagsama-sama. Sa atin po, isa lang, ang banal na kasulatan. Kaya ang ating pagsamba is regulative principle. Ayon lamang sa salita ng Diyos. Hindi sa anumang mga ginagawa ng tao. Ang tao kasi, ito, mas maganda ito, mas marami tayong maakay na tao rito. No. Kailangan makuha natin damdamin nila. Umiyak sila. Hindi yon. May damdamin ka man na ula, you have to worship God for who He is na ating kilala. Kung sino ang Diyos na kilala natin ayon sa Kanyang salita, sasambahin natin siya, may gana man o wala, may sakit man o wala, may pera man o wala, ano man ang kalagayan natin, we have to worship God sapagkat yan ang dapat nating ibalik sa Diyos bilang pagtanaw ng gratitude, ng utang na loob sa Kanya. Kaya napakaganda po na malaman natin who is God. Ito'y makikilala natin sa pamagitan ng Kanyang attributes. Sa Kanyang attributes. Nauna, alamin natin ang pagpapala o comfort sa salita o doktrinang omnipresence of God. Yung blessing and comfort ng omnipresence of God. Basahin natin ang ating text para lang ating masariwa muli, Proverbs 15 verse 3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig. Bawat panig. At ito'y sa masama at sa mabuti. Ang Diyos ay nagmamasid. So dito makikita natin, ito'y nagbibigay sa atin ng pagkamulat sa dalawang bahagi ng buhay natin. Talatang ito ay magbibigay sa atin ng dalawang katotohanan sa harap ng Diyos. Una, ito'y magbibigay sa atin ng matinding takot. Matinding takot at kalungkutan. Why? Dahil kilala ka at nakikita ka kung anong ginagawa mo na ikaw ay nag-iisa. Nakikita at alam ng Diyos ang kaloob-looban mo. Yung tinatago mo 50 taon o 30 taon, 20 taon, 10 taon mong tinatago, alam ng Diyos yan. Kaya ito ay makapagbibigay sa atin ng matinding takot at kalungkutan. Kita ng Diyos lahat ng ginagawa natin kung masama, kung hindi matuwid, pagkukunwari, pride natin, kasinungalingan natin, nakikita ng Diyos yan. Saan mang lugar mo ginagawa, saan mang oras mong ginagawa, sa hayag man o lihim mong ginagawa, may pananagutan tayo sa Diyos. May pananagutan tayo. We should know who God is as Christian. Kaya nga tayo tinawag na banal, mga banal, sapagkat dapat tayong mamuhay bilang banal as He is holy. At itong pinapakita sa atin, alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating tinatago. Saan mang lugar, anumang kalagayan, alam ng Diyos ang lahat ng ito. At ito'y pananagutan natin. One day.
Ecclesiastes chapter 12 verse 14, ganito ang sabi, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Hindi ba kayo natatakot dyan, mga kapatid? Ngayon pa lamang sa ating buhay, gaya ng sinabi sa Peter, na ang paghahatol laging nauna sa sambahayan bago ang sanlibutan. Ibig sabihin, kapag ka ang isang taong unbeliever gumagawa ng masama, wala pa siyang hatol. Pero ang isang Kristiyano, konting gawa mo lang maliit, ilalantad ka kagad, papahiyain ka kagad. Be sure your sin will find you out. Dito pa lamang, hinihiya na tayo. Inilalantad na tayo sa ating kasamaan. Bakit naman? Para ihiya tayong pang, no. Para sabihin natin sa Diyos, Lord, hindi pa ako ganap. Tulungan niyo akong magsumika. Marami pa akong kasalanan na nagagawa. At alam mo yun. Kaya ang confession palagi ni David, Psalms 139, verse 23 to 24, Lord, search my heart. Search me if there's any sin within me. Lagi nagpapasuri, mga kapatid. Romans 2:16, ganito ang sabi, sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Yung paghahatol po ng Diyos sa ating mga ginagawang kasalanan ayon po sa ebanghelyong napakinggan natin na nagturo sa atin. Hindi po nagkulang ang ebanghelyo na tayo rebukin, na tayo sawayin, na tayo turuan. Lahat po yan. Pero lahat yan na na-disobey natin, hahatulan tayo according to the gospel of Christ. Christian. Pero sa mga unbelievers, according to the wrath of God. Kilala ba natin ang Diyos? Dapat natin itong isa puso. Sapagkat ang salita ng Panginoon, gospel, hindi lamang sa atin dumating ito before. Doon pa sa Old Testament, mayroon ng mga salita ang Diyos, even Enoch. Ano? Kahit si Enoch, basahin natin Jude chapter 1 verse 14 to 15. Sa panahon po ni Enoch. At sa mga ito rin naman, si Enoch, na ikapitong salinlahi mula kay Adan, ay nagpahayag na sinasabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang laksa-laksang mga banal upang igawan ang hatol sa lahat, upang sumbatan ang bawat kaluluwa sa lahat ng kanilang masamang gawa na kanilang ginagawang may kalikuan at sa lahat ng mga bagay na malupit na sinalita sa kanya ng mga hindi makadiyos na makasalanan. Nakita nyo? Kahit sa Old Testament pa lamang, naroon na po ang gospel eh. At ang gospel na yan, yun po yung basis para tayo hatulan as Christian, mabuti man o sama. Kaya Christians, di dapat hypocrites. Hindi dapat mapagkunwari. Hindi dapat sinungaling. Sapagkat hahatulan tayo. Tingnan niyo sinabi sa Revelations 20 verse 12. Ito'y sa panahon ng judgment. At nakita ko mga patay, mga dakila at mga hamak, dakila at hamak, na nakatayo sa harapan ng trono. At binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Psalms 139 also, verse 1 hanggang 11, lahat po ng ating plano, isip, gawa, salita, simula pa lamang sa sinapupunan ay nakatala na po sa Diyos yan. Nakita nyo? Yung omnipresence of God, hindi masarap pakinggan lang. Na ginagawa ng mga theologian na talagang banat ng banat. We have to apply this to our life. Ano ito? Ibig sabihin, dapat kang matakot at malungkot. Alam ng Diyos ang ginagawa mo.
Alam ng Diyos ang pagsisikap mo. Alam ng Diyos ang pagkukunwari mo. Pero dapat din tayo matuwa, sapagkat sa ikalawang banda naman, ito'y magbibigay sa atin ng dakilang kagalakan at kaaliwan. Basahin natin muli, Proverbs 15:3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig, sa masama at sa mabuti. Sino tong mabuti na ito? Alam natin, dalawa lang klase sa mundo, tao sa mundo. The unbeliever and believers. Ang masama at ang mabuti. Hindi mabuti sa kanilang sarili sapagkat wala pong mabuti sa kanilang sarili. Yan ay kasamaan sapagkat yan po'y under sa kasalanan. Pero naging mabuti sa tao kapag siya po ay sinilang na muli ng Diyos. Siya iniligtas ng Diyos. Kaya mabuti, ang sabi dyan, ay napagmamasdan din na nagmamasid ng Diyos. So, ito po'y maganda naman sa atin. Dakilang kagalakan at kaaliwan. Bakit? Nakikita ng Diyos lahat ng ating ginagawang mabuti. Gaano man ito kaliit, kung titignan, walang halaga. Hindi pinapansin ng mga tao. Pero alam nyo ba, bawat kabutihang ginagawa ng Diyos, kahit isang mumo, ang Diyos po nalulwalhati. Dahil binibigay mo yon bilang isang anak ng Diyos. 1 Corinthians 10:31, anong sabi? Sa lahat ng iyong ginagawa, anuman ang ginagawa mo, uminom ka man o kumain, o anumang maliliit na bagay, do all for the glory of God. Christians po nakagawa niyan. Marahil wala sa puso mo na ibibigay mo na ito, nahihiya ka, maliit lang ito. Pero ang Diyos dyan ay nalulwalhati. Nakikita ito ng Diyos. Kaya Christians, tayo dapat ang gumagawa ng good works. Tayo dapat hindi mga sakim. Hindi natin dapat inaangkin ng atin lang. Ninanakawan natin ang iba dahil atin lang. Tanda natin, hindi ka pinagpapala ng Diyos para sa iyo lamang. Yan ang pagnanakaw yan sa biyaya ng Diyos. Pinagpapala ka upang ikay magbigay. 2 Corinthians chapter 8, verse 9, and chapter 8, chapter 9, chapter 10. Binigyan ka ng kakayanan ng Diyos gumawa ng mabuti upang siya'y maluwalhati. Hindi sa iyo sarili yan. Kahit ano pang sikap mo, pinag-aralan mo, lahat ng kinita mo, yan ay mula sa Diyos. Pasalamat ka, biniyaan ka maging instrumento ng Panginoon. Huwag kang maging sakim. Hindi magtatagal ang pagpapalang yan sa iyo. Kahit mumulang ang ating nabibigay sa pangalan na tayo po'y Kristiyano, hindi natin kinakahiya. Huwag natin isipin na Kristiyano yung lit-lit ang binigay. No. Yun ang aking kaya. At di binibigay ko dahil sa awa ko sa iyo. Sa habag ko sa iyo. At ano nasabihin ng Panginoon? Pagdating sa paghahatol, sa judgment seat of God. Hindi po doon sa paghahatol doon sa kapamakan. Ano sabi ng Panginoon? Ikaw, halika. Ikaw na pinagpala ng aking Ama. Dahil ang lalaki ng ibinigay mo. Ang dami ng mga nagagawa mo. Dito ka sa aking kanan at maupo ka. Hindi ganon. Anong sasabihin ng Panginoon? Matthew 5:25, verse 23. Ang sasabihin ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Verse 23. At lumundag tayo sa 34. Ganito sabi sa 23. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. This is a parables. Parable ng Panginoon pagdating po sa paghahatol, sa Judgment Day. Yung mga taong nahihiyang magbigay dahil maliit lang, pero they are Christians, true Christians. Hindi nila binigay yun dahil meron silang mas tinatagong mas malaki tulad ni Ananias and Sapphira.
kundi talagang willing sila yung kanilang kakayanan, sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Hindi po sinabing, well done, na ikaw malaki ang iyong naibigay dun sa sunog, dun sa lindol. Hindi po yan, kundi ang batayan dyan, well done, my good and faithful servant. Verse 34, ang sabi sa 34, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halik kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom, nakita nyo? Sabi ng Panginoon, ako'y nagutom. Sino yun? Yung mga mahihirap. Ako'y nagutom at binigyan niyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan niyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom? Kailan ka namin pinakain? Kailan ka namin pinainom? Kailan ka namin binigyan ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O kailan ka namin nakitang hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit at nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Now, take note dun sa kapatid kong ito. Sino bang kapatid ni Jesus Christ? According sa John, Gospel of John. The Christians, ang mga mananampalataya. Yun ang mga kapatid ni Jesus Christ. What a friend we have in Jesus. Hindi sinabi ritong lahat ng mga tao doon sa labas. Sapagkat tayo, mahusay tayo magbigay sa labas, pero nakakalimutan natin kapatid, sabihin, mayroon yan, pinagpapala yan. Timanggap niya ng biyaya kahapon, nakita ko paldo-paldo ba't ko ibibigay ito? Sabi ng Panginoon, nakita niyo ako, kanino? Sa lahat ng kapatiran. Good works po, ito po'y naisasagawa ng mga taong may binagong puso. Remember, pag sinabing puso, yung ating desire, yung ating affection, yung ating pag-ibig, hindi na ang sanlibutan, hindi ng kasalanan, kundi ang Diyos at ang mga bagay sa Diyos. That is our heart. Sa ating espiritu naman, hindi yung espiritu natin mabagsik, mayabang, mapagkunwari, pero ugali po na tayo'y binago. Kaya nga, we have to worship God in spirit, puso, and truth. At tayo po ay na-born again in the Spirit. Ay isang Kristiyano may bagong puso. So yun po ang pagpapala at kaaliwan ng doktrinang o katangian ng Diyos, omnipresence of God. Maraming Kristiyanong sakim, hindi na kilalang Diyos. Hindi na kilalang Diyos. Mas gusto nilang makitungo, gumastos ng paldo-paldo sa mga barkada sa pagyayabang sa sanlibutan kaysa yung kapwa nila kapatid sa Panginoon. Ikalawa po, nakita natin ang kalagahan po ng omnipresence of God. Ito'y pagpapala o kaaliwan sa atin. Ikalawa, tingnan natin ang katotohanan ng omnipresence of God. Ito'y may lalarawan natin hindi sa anumang lugar, hindi sa anumang tao, hindi sa anumang bagay, kundi sa salita ng Panginoon. Tanging salita ng Panginoon makapaglalarawan
ng katangian ng Diyos, particular dito sa omnipresent of God o pagka-omnipresente ng Diyos sa Psalms 139. Buksan natin ang Psalms 139 verses 7 to 13. Ito po yung naituro ko sa prayer meeting. Ganito ang sabi sa verse 7 to 13. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? Saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako'y umakyat sa langit, actually, mga langit yan sa original, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, sa libingan, sa New Testament is sa impyerno, ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga, ibig sabihin, sikat ng araw, bukang liwayway. At sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, ako'y tumira. Doon may papatnubayan mo ko ng iyong kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. So wala pong kabiguan ng isang Kristiyano. Kung aking sabihin, takpan nawa ako ng dilim at maging gabi ang liwanag na nakapalibot sa akin. Kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo at ang gabi ay kasin liwanag ng araw. Ang kadiliman at kaliwanagan pareho lang. Magkatulad sa Diyos. Sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi at sa bahay-bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Lahat po dinescribe na ng salmista kung nasaan ang Diyos. Hindi ito masukat. God is infinite. At ang kanyang pagka-omnipresente is infinite. Maging sa bahay-bata ng ating ina, nandun ang Diyos. Minamasdan tayo habang tayo ay humihinga sa loob. Siyang nag-aayos ng ating mga himaymay. Hindi natatago sa Diyos. Yan ang katotohanan. Walang lugar na mapupuntahan ng sino mang tao na walang Diyos. Nandoon ang Diyos. Siya na sa taas ng mga langit. Alam natin, 3 langit meron. Nandun siya at sa libingan, sa ibaba. Siya'y nasa liwanag, maging sa kadiliman, sapagkat ang liwanag at dilim pareho lang sa Diyos. Lahat yan ay maliwanag para sa Kanya. Walang natatago. Sa pinakamalalim na dagat, nakita natin 10 deepest sea sa buong daigdig. Pagdugtungin man yun, hindi aabot dun sa first nearest star. At ang nearest star, kailangan you have to travel for million of light years. Pero, yung star, pinakamalapit, gaano pa yung pinakamalayo? At paano pa yung eternity? Sakop lahat ng Diyos yan. Sabi nga ng US astronauts, nung di ko makilala yung 3, nung pagbalik nila mula dun sa kalawakan, dahil sa tingin nila doon sa kawalan, grabing kawalan sa kalawakan, ang sabi nila, nakita namin ang Diyos. Meaning to say, the beauty of God ang nakita nila doon sa kalawakan. Sabi ng mga astronaut yun, isa ron si Aldrin ba yun? Yun ang sabi nila, testimony. Pero yung mga Russian astronauts, nung bumaba sila, sabi nila, hindi namin nakita ang Diyos. Yan ang sabi ng mga Russian. Bakit nyo makikita ang Diyos? Ang Diyos ay sumasalahat. Hindi mo talaga makita, literally, ang Diyos sapagkat siya nasa ilalim, nasa pinakamataas. Siya ay sumasalahat ng lugar. Marami nang papaliwanag naman na ang Diyos daw ay parang tao. Sapagkat sabi sa Biblia, siya may binti, may hita, may mata, may ulo. Pero espiritu siya, hindi siya tulad ng tao. Kaya nga, kapag ang Diyos sinabing omnipresence of God, ibig sabihin, bawat bahagi niya nandun. Espiritu siya, pero hindi tao, pero may ulo. Yung ulo doon sa Amerika, yung kamay nandun. Hindi ganun ang Diyos na nahati.
Alam natin, ang Diyos ay sumasalahat. Sa pananampalataya ng kanyang salita, ang salita ng Diyos nagpapatutuo sa atin, siya nating pinaniniwalaan. Kaya hindi tayo maaaring magkamali sa ating paniniwala tungkol sa Diyos. Yan ang katotohanan. Salita ng Diyos lamang ang ating panghawakan. Huwag tayong maniniwala doon sa mga sabi-sabi. Ang Diyos ay hindi nahahati kahit siya espiritu para doon siya sa bawat bahagi ng lugar. Siya ay isang Diyos at ganap na sumasalahat ng lugar at panahon ng sabay. Wow. Pangatlo, mga kapatid, tignan natin ang misteryo ng omnipresence of God. Tignan natin. Una, pagkumparahin natin ang dalawang salita, dalawang talata sa Biblia, para makita natin ang misteryo. Paano nangyari yon? Tanong ko sa inyo, si Jesus nasaan ngayon? Ha? Nasa langit. Siya ba'y Diyos? Kung Diyos si Jesus, dapat nandito siya. Naniniwala kayo nun? Siya nasa langit. Naniniwala ba kayong nandito siya? Bakit? Dahil sinabi ko? Ha? Dahil namitiwala kayo sa akin, nagtuturo ng katotohanan, kaya kung anong sabihin ko, maniniwala kayo? Bakit kayo nag-aamin ang si Jesus nasa trono, pero at the same time, nandito ngayon, nandito sa katabi ko? Tama, sumasalat. Pero may katawan siya eh. At ang katawan yun, hindi na magbabago o magpakailanman. Mananatili yun. Ibig sabihin, yung katawan niya, hindi dito din. Gusto ko lang makita natin, kailangan suportahan ito ng talata. Kasi salita ng Diyos lamang ang makapagbibigay, mapanghawakan natin, oo nga, hindi yung kung sino-sino na nagsasabi. Kahit kayo nagtitiwala sa akin, pero tandaan niyo, may mali rin ako. Kaya hindi lahat ng sinasabi ko tama. Kaya dapat na ating ibatay sa salita ng Diyos. Amen? Okay. Hindi naman ako nang-review ko, no? Ako rin, talagang habang pinag-aralan ko to, alam nyo, sa Bible School, alam nyo, ilang taon ako nakatawa sa Bible School? 8 years. At yung pinag-aral namin, pero hindi ko ito nakita noon habang nag-aaral kami. Kundi dahil dito sa tatlong talatang ito nagbigay sa akin ng liwanag. Hindi po nag-aral ka ng Bible School, ay pastor ka na. Kaya nga sabi ni Pastor Steve, mas maganda na mag-aaral ka Bible School na-apply mo ng pagiging pastor. Hindi dahil tatanggap kang diploma para maging pastor. No. Sapagkat lahat ng natutunan mo roon, hindi mo yun ang ituturo sa church. Kundi yun ang paraan para maghukay ka sa salita ng Diyos para hindi ka magkamali. Now, tingnan natin ang unang talata, Acts 7 verse 56. Ito'y tungkol kay si Esteban. Na siya rito ay pinagbabato dahil siya po ay pinagbintangan na siya po ay isang heretiko dahil ipinapangalan niya si Jesus. Dahil mas matimbang sa mga tao roon ang relihiyon ng tao. Kaya nung siya po ay pinagbabato, ang sabi sa verse 55, ngunit siya, palibhasa ay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig sa langit. At nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, habang siya pinagbabato, halos pinapatay na siya, si Esteban, nakita niya ang langit bumukas at nakita niya si Jesus Christ nakatayo sa kanyang trono. Ano ibig sabihin nun? Standing ovation. Pinapalakpakan si Esteban na mamamatay siya na hindi nagbago ng kanyang panindigan na sa Christian.
Verse 56, sinabi niya, tignan ninyo, nakita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao nakatindig sa kanan ng Diyos. Now, remember, Esteban, binabato, pinapatay sa baba. Pero nakita niya si Jesus Christ nakatayo doon sa throne ng Diyos. Nasaan si Jesus? Nandun. Now, ikalawa, Hebrews chapter 13, verse 5. Ito po ay kinote sa Joshua. At alam natin sa Old Testament, ang Diyos ay nagsasalita doon through Jesus Christ. Si Jesus Christ pa rin ang nagsasalita sa Old Testament sapagkat siya pa rin si Jesus yung pre-incarnation. Sapagkat ang Ama hindi pwedeng magpakita at magsalita doon sa mga tao sapagkat pag siya nagsalita, giba lahat ang bundok at mamamatay ang sino mang makita ng kanyang kaluwalhatian. So therefore, si Jesus Christ ang nagsasalita ron sa persona. Kaya ito po, pagdating sa New Testament, si Jesus ang tinutukoy dito. Ang sabi dito, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat, sinabi niya, sinong nagsasabi dito? Si Jesus Christ. Sa anumang paraan, hindi kita iiwan o pababayaan man. Si Esteban, hindi siya iniwan o pinabayaan ng Diyos. Ni Jesus, nandun siya sa tabi niya. Pero nakita ni Esteban ang kanyang kaluwalhatian sa kanang trono ng Diyos. Kaya paano nangyari yun? Hindi ba ang katawan dapat naroon lang sa isang lugar? Hindi pwedeng sumasalahan. Walang sagot dyan sa John chapter 3 verse 13. At ito ang nagpaisip sa akin nung sagutin ng Panginoon si Nicodemo. Ang sabi rito ni Jesus Christ, wala pang umakyat sa langit maliban sa Kanya na bumabang galing sa langit ang anak ng Diyos. Ano yung pinapakita rito? Sa tatlong persona, si Jesus lang ang nakagawa ng katawan niya nasa langit at the same time ang kanyang pagka-Diyos nasa lupa. Siya lang. Hindi po ang perpetual health. Hindi ang kanino mang santo. It's only Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. Siya'y nasa langit, siya'y nasa mundo, sabay. Iyan ang totoo. Yan si Jesucristo. Kaya hindi siya maaaring magsinungaling pagka sinabing, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Nakita niyo ang omnipresence of God. Kung gaano ito nagpapatibay ng ating pananampalataya. Kung gaano ito nagpapasigla ng ating buhay Kristiyano na magbasa ng kanyang salita, na manalangin ng wastong panalangin, hindi yung memoryadong panalangin, hindi yung pabalik-balik na panalangin, hindi makatao o sentrong panalangin, kundi ang Diyos lagi natin pinagkukunan, ano bang hingin natin sa tao, sa Diyos natin kukunin sapagkat siya lamang ang may karapatan, siya lamang may kapangyarihang makapagbibigay nung iyong panalangin. Christ-centered tayo dapat, hindi man-centered. At yan po mga kapatid ang katotohanan. Ngunit wala na po tayong oras na ating pagpatuloy kung paano po binago ng Diyos ang kanyang pagpapakita sa atin simula sa Old Testament, ngayon sa ating kasalukuyan, New Testament, at the present time. Yan po ang ating tatalakayin sa susunod. Naunawaan ba natin, mga kapatid? Naunawaan natin, una, ang pagpapala ng omnipresence, ang katotohanan ng omnipresence, at ang misteryo na omnipresence. Sana nga tumibay tayo dyan, mga kapatid. Nang sa ganon, makapamuhay, makakilos, makapagsalita tayo na talagang ang Diyos ay sumasa atin.
Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Lord, wala kaming sapat na salita upang i-describe ka, ilarawan ka, o Panginoon, kundi kami ay sumasandal lamang at dumidepende sa inyong mga salita na siyang nagsasabi ng katotohanan sapagkat ang salita niyo'y katotohanan at dapat kaming mamuhay sa katotohanan at dito mamuhay kami sa iyong salita. Maraming salamat po, Ama, nawa patuloy niyo kami. Tumitingin kami sa unahan, Panginoon, kung paano niyo kami huhubugin, kung paano niyo kami bibigyan ng karunungan at kaalaman ng iyo pong katangian upang sa ganon tumibay ang aming pananampalat, buhay, katuwiran at kabanalan habang kami naririto sa magulong sanlibutan. Maraming salamat po, Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.